Ulitin ko ulit. Yung lahat ng gagawin mo na kasalanan, sa langit ka rin mapupunta. Yes or no? Hindi natin masusunod ang ugaling Kristiyano pala talaga pag si Alex Santos ang kaharap mo. Kasi kanina, pinipilit ko maging ugaling Kristiyano, hindi talaga pwede pag itong kaharap mo. Demonyo kasi ito eh. So sana makita nyo, debate to, labanan to, palabasan to ng ugali. Ako ang nagbubulgar ng demonyo at lumabas ang kademonyohan ni Ray. Brother Ray, your time start now, bro. Okay, magandang gabi po. Ang patutunayan ko po ngayon, ang amin pong napag-usapan ay faith alone is not enough for salvation. Okay. Kung hahanapin po natin mga kaibigan, mga kapatid, ang salitang word for word na faith alone is not enough for salvation ay wala pong ganun sa Biblia. Bakit? Sapagkat hindi po ipinasulat ng Diyos ang Bible ayon sa kagustuhan ng tao, kundi ito ay isinulat ayon sa kalooban ng Diyos. At ayon sa kalooban ng Diyos, by context, malinaw na ang faith alone o pananampalataya lamang ay hindi po sapat sa kaligtasan. Mag-umpisa po ako dito sa sinasabi sa aklat ng Mateo, sa chapter 7, verse 21. Ganito po ang ating mababasa. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So malinaw po na hindi daw makakapasok sa langit ang nagsisitawag lang ng Panginoon, Panginoon, kundi yung mga gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Ngayon, ano po ba ang kalooban ng Ama na nasa langit? Sa unang Juan po, mga kapatid, talata ay, sa unang Juan, kapitulo 3, ang talata ay 23, ganito po ang ating mababasa. At ito ang kanyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo, at tayo'y mag-ibigan ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. So ano daw po? Mananampalataya at mag-ibigan. So therefore, yung utos ng Ama ay sumasampalataya at mag-ibigan. Malinaw na faith and works. Okay. So ngayon, punta naman ako sa aklat ng Mateo pa rin. Sa aklat ng Mateo sa chapter 19, verse 16, tungkol sa binata na nagtanong. Ganito po ang ating mababasa. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? So tatalo na po ako sa 21 para di maubos yung oras ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang tinangkilik mo, ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Malinaw po, ang unang sinabi, ibinta mo ang iyong tinangkilik. So that is charity, which means that is good works. Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. So nauna pang bagitin ng Panginoong Hesukristo yung good works kaysa sumasampalataya sa Kanya. So again, doon sa unang Juan 3:23, faith plus good works. Dito naman sa Mateo 19:16, faith plus good works. Ngayon, paano naman po inahalin tulad ng ating Panginoong Hesukristo ang isang tao na may pananampalataya at may gawa? No? Dito po sa Lucas chapter 6, ang talata ay 47 o 48 na, no?
Ang bawat lumalapit sa akin at pinakikinggan ng aking mga salita at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. Siya ay tulad ng isang taong nagtatayo ng bahay na humukay at pinakalalim at inilagay ang patibayan sa bato. At nang dumating ang isang baha, ay hinampas ng agos ang bahay na yaon at hindi nakilos sapagkat natirik ng mabuti. So yung taong may pananampalataya at may gawa, inahalin tulad ng Panginoong Hesukristo sa isang taong nagtayo ng bahay na naghukay ng malalim at doon inilagay yung kanyang pundasyon ng bahay sa ibabaw ng bato. Kaya paghampas ng agos, ito ay hindi na nakilos sapagkat natitirik ng mabuti. Ngayon, ano naman yung mayroong pananampalataya pero walang gawa? Paano naman inahalin tulad ng ating Panginoong Hesukristo? Sa verse 49, pakinggan nyo mga kapatid. Datapwat ang dumirinig at hindi ginagawa ay tulad ng isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang patibayan. Laban sa yaon na hinampas ng agos at pagdakay nagiba. So say, yung taong may pananampalataya na walang gawa ay inahalin tulad ni Kristo sa isang taong nagtayo ng bahay na walang patibayan. Kaya kunting hampas ng agos, ito ay nasira kaagad. Mga kapatid, wala po akong tutol sa pananampalataya sapagkat yan ang nauuna, no? Kumbaga sa magtayo ka ng building, yung pananampalataya ay kagaya yan ng isang pundasyon na bago mo matapos ang building, bago mo ma-perfect ang building, gaano man yan kataas, dapat ang una mong i-construct yung pundasyon. Ganon din sa kaligtasan. Para magkakaroon ka ng kaligtasan, ang una mong gagawin ay sumasampalataya. Wala nang debate dyan. Sapagkat kung wala kang pananampalataya, wala ka rin kaligtasan. Bakit? Sapagkat hindi ka kalugod-lugod sa Diyos. Kaya yung nauna yung pananampalataya. Pero pagkatapos mong sumasampalataya, mayroon ka ng pananampalataya, hindi po natatapos riyan mga kapatid. Hindi po faith alone. Pakinggan natin ang sinasabi ng Apostol Pedro. Dito sa ikalawang Pedro, Kapitulo 1, 5 hanggang 9. No? Pakinggan niyo po mga kapatid. Sabi ng Apostol Pedro, and beside this giving all diligence, add to your faith. Ulitin ko. And beside this giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is blind. Okay? No? Napakalinaw. Babasahin ko sa Tagalog, ano? Oo. At dahil din dito, sa pagkadaragdag sa ganang inyo ng buong sikap ay pamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. At sa kagalingan ay ang kaalaman. At sa kaalaman ay ang pagpipigil. At sa pagpipigil ay ang pagtitiis. At sa pagtitiis ay ang kabanalan. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pabayaang maging tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang yaong wala sa mga bagay na ito ay bulag. So malinaw kung fit alone ka lang, no? Bulag ka. No? Kayo lumalabas, lahat ng mga fit alone believers
ay bulag. Ako bang may sabi? Hindi, ang Biblia po ang may sabi. Na kung faith alone ka lang, wala ka nitong 7 essentials of faith na ipinapadagdag ni Apostol Pedro, ay bulag ka. At malinaw po dito sa sinasabi sa Mateo, no, 15:14, kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mahuhulog sa hukay. Kaya paano ka maligtas kung bulag ka? No? Ang bulag hindi nakakakita. No? So pag hindi ka nakakita, wala kang liwanag. Kung wala kang liwanag, si Kristo ang liwanag ng sanlibutan. Si Kristo ang ilaw ng sanlibutan. Paano mo kikita si Kristo kung bulag ka? Bakit ka bulag? Sapagkat faith alone ka. Wala ka nitong 7 essentials of faith na pinapadagdag ni Apostol Pedro. At kung ikaw ay wala nito, hindi ka nagbubunga. At kung wala kang bunga, aalisin ka ni Kristo. Sa Juan 15:1-2, ang sabi ni Kristo, ako ang puno ng igos, kayo ang mga sanga, ang hindi nagbubunga ay inaalis ng Ama. Maraming salamat po. Okay mga kapatid, dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Ray ng MCGI mga kapatid. At dako tayo sa ating 10 minutes na first cross ng ating negative sa affirmative. Pastor Alexander Santos ng Baptist, 10 minutes para sa iyo bro. Your time start now. Okay, unang question ko, request ko lang, pwede bang malaman kung ano yung sinitas mo doon sa 1 John na binanggit mo? Ano po pastor? 3:23. Okay, 3:23. Premise to ha, premise to. 1 John 3:23 sabi mo. Sinabi mo kanina na walang makikita na faith alone for salvation. Walang makikita, sinabi mo yan. Ngayon, ang tanong ko sa iyo dito, babasahin ko yung 3:23. Sabi dito, at ito ang kaniyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng kaniyang anak, na si Hesukristo, at tayo'y mangag-ibigan ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. Mangag-ibigan. Ngayon, meron ka bang mababasang pananampalataya at gawa, word for word, yes or no? Kung pananampalataya na word for word na may gawa, wala. I object. Pero Time stop. Objection mo na. Okay, anong objection natin? Brad, ang objection ko lang, request. Lagi ko tong ginagawa. Pakiuna mo lang yung sagot na yes or no. Okay. Hindi ako mag-object. Okay. Ko. Wait lang. Sinabi mo kanina, clarification. Wait lang, Pastor. Sa objection kasi, i-clarify ko lang patungkol dito sa ginagamit ni Pastor Alex yung ating rule number 2 dito, affirmative. Meron ka bang counter objection doon or hahatol na ako? Ako po, wala akong counter objection. Okay. Sasagot po ako ng kanyang kategorikal. Okay, so ganito yung ating hatol. Ayon sa tanong nga patungkol doon sa yes or no, dapat talaga mauna yung yes or no. So, Bro Ray, anong sagot mo doon, bro? No. Okay, proceed bro. 20 seconds bro. Pero, yung mga ibigan, by context, that is love and charity. So therefore, Pastor, charity is a good works. Alright? Charity, magbigay ka sa mga dukha. No? Tumulong ka sa mga nangailangan. That is the showing or pag-ibig sa kapwa. Pagmahal mo ang kapwa mo, tutulungan mo sila, and that is love. Next question. So, faith plus works. Next question. Okay. Is there. Next question. Okay. So, ibig mo sabihin, pag hindi nila nagawa ang sinabi mo na to, mapupunta sila sa impyerno. Yes or no? Wala akong sinabi no. Wala akong sinabing gano'n na mapupunta sa impyerno. Time stop muna. Okay. Anong objection natin? Negative? Ang objection ko ay categorical all the time kasi may sinasabi siyang may gagawin. Ang tanong ko is simple lang. Pag hindi nila nagawa ito, ibig sabihin, mapupunta sila sa impyerno. Kasi ang pinaglalabanan natin, salvation. Now, ulitin ko yung tanong ko. Sinabi mo kanina, hindi lang faith alone sa kaligtasan, kailangan may gawin. Yeah. Ibig bang sabihin, pag hindi ginawa ito, mapupunta sa impyerno, yes or no?
Ganito muna ang sagot ko. Wait. Time stop Wait, muna. wait. Okay, so ganito. Simple lang ang tanong ko. Wait lang, ako na to, Pastor. So, ang objection ng ating negative doon sa categorical bro na yes or no. Ngayon, meron ka bang counter objection doon bro? Or hahatol na ako? Yes. Okay. Bro, may counter objection ako. Kung ayon sa 323, no. No. Kasi wala naman diyang sinasabi na pag hindi gagawin, ay ma-imperno. Okay. Kung di pinapakita lang dito na mayroong faith and works. Bro, ganito. Yun ang sagot ko. Yes bro, ganito muna bro. So, ito yung hatol natin bro. Sa question talaga na categorical bro, na yes or no, dapat talaga mauunang lumabas sa bibig mo yung yes or no ba? Tapos paliwanag mo ng 20 seconds. Or, pwede ka magpaliwanag agad ng 10 seconds or sabihin mo lang na next question. So, anong gagawin mo bro, Ray? I will answer. Okay, Para so, sa ano tayo yun, naman, bro? hindi naman tayo nagmamayabang ano. I will answer it, bro. no. No, I will 20 answer it, seconds no. bro. Proceed bro. Okay, I will answer it, no. Because ayon sa unang Juan 3:23, wala naman tayong mababasa na pag hindi ginawa ma-imperno. Kundi ang konteksto dito, mayroong faith at mayroong works. So, ibig mo sabihin, Next question. sa posisyon mo ngayon, kahit hindi mo masunod yung work na inuutos mo, posibilidad nasa langit ka rin. Yes or no? No. Ayon sa ikalawang Pedro 1:5 hanggang 9. Diyan, Pastor, ang by context, pag hindi mo talaga gagawin, hindi ka maliligtas. Bakit? Kasi bulag ka nga eh. Bulag ka nga eh. Okay. Dahil sinabi mong bulag ako, sasabihin Hindi. ko. Objection. Hindi ikaw mismo ang bulag. Objection. Hindi ikaw mismo ang sinasabi kong bulag. Kundi yung sinasabi dito sa... Wait lang ha. Sige, paliwanag ko muna. Ang ibig sabihin, Pastor, na bulag siya dito sa kalawang Pedro 1:5-9, pero hindi ko sinasabing ikaw yon. Okay. Yung konteksto po dito. Okay. So para lang malinaw kasi. Okay, nagets ko bro Ray. Kasi nga ang sabi ko nga bawal ang personalan eh. Okay, hindi ikaw bro, yun. Okay na bro. Kung hindi, ang ibig sabihin, Pastor. Okay na bro Ray. Dito sa kalawang Pedro. Bro Ray, okay na bro. So, ang objection mo patungkol doon sa premise ng sagot mo na yung salitang bulag ay hindi ang nagtatanong ang tinutukoy kundi yung person doon sa ano. Bro, yung sa ikalawang Pedro. Okay na bro. Para hindi tayo masyadong tumagal bro. So, meron bang counter objection doon yung ating negative or hahatol na? Okay, sinasabi ko lang, mag-iingat ka ng sasabihin mo sa akin dahil 10 times babalik sa'yo. Winarningan na kita kanina. Dito dahil ka sa akin, makipag-usap. Tatanggapin ko yan. Dito ka sa akin. Okay, Brother Rasha, sinasabi ko sa kanya, winarningan ko siya. Huwag niya akong ipe-personal attack dahil 10 times babalik. Okay. Sinabi niya, talaga, bulag ka. Hindi sinabing bulag ang paniniwala ninyo, hindi ah. Okay. Yun ang ano ko. Okay. So nagigets ko mga kapatid. Ito yung decision natin mga kapatid. So yung salitang bulag ka, okay pa sa akin yan ha. As a rule sa akin. At hindi naman yan pinagbabawal. Basta doon lang sa mga hindi tumutukoy ba kumbaga sa yung bad words at saka yung yung pagmumura etc. So tuloy bro, gusto mo bang ipaulit ko yung tanong or ready ka nang sumagot Pastor Alex? Ako magtatanong, di ba? Bro Ray, okay ka na ba doon bro? Yes, okay na ako. Okay. Sabi ko doon na yung bulag, yung sinasabi sa ikalawang Pedro 1:5 hanggang 9. So ang ko lang, nasabi ko lang bulag ka pero hindi para sa kanya yon. Kundi para dito sa ikalawang Pedro 1:5-9. Next question. Na kung wala kang next question tayo. Next question tayo. Okay. Tinanong kita kanina, ang sabi ko sa iyo, yung bang hindi makakasunod sa work, mapupunta ba sila sa impyerno? Yes or no? Sabi mo, no. Tinanong kita ngayon, sabi ko, so ibig sabihin, sa impyerno mapupunta yon. Sabi mo ngayon, yes. Yes. Yun sa talata, oo. Okay, tatanungin kita. Pag hindi ba nakasunod sa inuutos niyong gawa, mapupunta ba sa impyerno?
Pag hindi ba nasunod yung pinagagawa niyong utos, mapupunta ba sa impyerno? Yes or no? Yes. Proceed. Ayon sa ikalawang Pedro 1:5-9. Mapupunta, Pastor. Mapupunta talaga. Okay. Next Okay, question. ngayon, ang tanong ko, sa inuutos ninyo, sinong tao ang makakasunod sa gawa na yon? Sagot? Pakiulit, di ko masyadong nano. Time stop po na. Okay. Okay. Okay, ulit mo na. Clarification. Sinong tao ang Sige bro, makakasunod? ipaulit natin bro, para malinaw. Pastor, proceed ka Pastor. Okay. Okay, para maganda yung context ng tanong ko, ano. Hmm. Sabi mo kanina, faith and works, kailangan sumunod. Tinanong kita, nung una sabi mo, sa talata hindi sinasabing mapupunta sa impyerno. Nung tinanong kita uli, sabi mo mapupunta sa impyerno. Pagka hindi nasunod yung gawa. And clarify mo yon na mapupunta sa impyerno pag hindi nasunod yung Yes. mga gawa. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, sinong tao sa mundo ang makakasunod sa ipinagagawa na sinabi sa Bible? Eh di yung mga lingkod ng Diyos. Sagot, mga lingkod ng Diyos. Proceed lang. Sagot, Okay, so mga lingkod ng Diyos. Magkakasunod yun doon. Kasi kung hindi yan masusunod, hindi yan ibibigay ng Diyos. Kung hindi masunod, hindi ibibigay ng Diyos yan. Nautos na hindi masunod. Next question. okay, lingkod ka ba ng Diyos? Yes. Yes. So, ibig sabihin, nasusunod mo lahat ang inuutos niya. Yes or no? Wala namang sinasabing sundin mo I lahat. object. Basta sundin mo yung utos. Time stop. Okay, objection mo na. Negative. Ano yan? Yes. Wait, Ako ang nag-object muna. Oo. Categorical, sinabi ko kung lingkod ka ng Diyos. Sabi mo, ang lingkod ng Diyos ang nakakasunod sa utos. Yes. Tinanong kita, sabi ko, lingkod Wait ka ba lang, ng bro. Diyos? Ngayon, sabi mo, yes. Ang tanong ko, lahat ba ng inuutos ng Diyos nasusunod mo, yes or no? Okay. Yes. Okay, proceed bro. Okay na yan. Yes. Second Paliwanag. Timothy 3:17. Upang ang taong ng Diyos ay maging perfect, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kung tinuruan ka ng Diyos, dahil kasama mo ang Diyos, Diyos ang gagawa sa iyo, mapiperfect mo yan, Pastor. Okay, so ibig sabihin, yung binigay mong example kanina sa binata sa Bible, sinabi niya, ibenta mo ang ari-arian mo at sumunod ka sa akin. Naibenta mo na ba ang ari-arian mo? Yes or no? No. Bakit? Hindi naman ako mayaman eh. Yung binata naman mayaman yun. Pero gumagawa ako ng mabuti, tumutulong ako sa kapwa, ayon sa kapasidad ko lang. Pero hindi naman ako mayaman. No? Simpleng empleyado lang din ako. Kaya wala akong dapat ibenta. Wala akong kayamanan. Next question. But the context here Next question is bro. you have to do good work. Okay. Sa tingin mo ba, mayroon mas mayaman ka sa ibang tao? Yes or no? Ay, kumpara sa mga kapatid ko sa I object. MCGI. I object. Okay. Ika-clarify ko, categorical uli. Okay. Clarification, Yes. okay? Yes. Yes. Ako magka-clarify Okay. para sigurado. Okay. Yes, sumasagot. Teka bro Ray. Sige. Relax lang, Brad. Relax Okay. lang tayo, ha? I know you're ready Relax to lang. answer naman bro Ray ha. Alexander. Nakita mo naman. Hindi proceed, ako bro. Okay. Walang Hinalimbawa personalan. mo, hinalimbawa mo na mayaman Yeah. yung tao Okay. sa Bible. Hindi ako maalis sa Bible, ha? Kinukumpara ko sa'yo. Sa tingin mo ba, sinabi mo kasi, isa sa utos, ibenta ang ari-arian nung mayaman. Yeah. Ngayon, level ng mayaman, kailangan, kung ikaw ay mas mayaman sa iba, pag ako nakatira sa lupa sa mas mababa sa'yo, mas mayaman ka sa akin. Now, ang question ko sa'yo, mas mayaman ka ba sa ibang tao as a whole? Yes or no? Yes. Proceed. I-compare sa mga kapatid ko sa pananampalataya sa MCGI, di naman hamak na mas angat ako sa kanila sa pamumuhay. So that is why tumutulong ako sa mas mahirap pa sa akin. Sabot ng aking makakaya.
Pero hindi ko pwede ibinta yung pag-aari ko kasi wala naman akong pag-aari, hindi naman ako mayaman. I'm just a simple employee. So ang ano dito, ang objective dito, ang konteksto dito, Pastor, na ang kaligtasan talaga, Next question. hindi lang sa pananampalataya, kundi sa paggawa ng mabuti Next sa kapwa. Okay, so sa paggawa ng mabuti, sabi mo lahat na susunod mo, ibig sabihin, hindi ka na nagkakasala. Yes or no? Nagkakasala pa rin. I object. Time stop. Okay. Yes or no? Yes, nagkakasala. Wait lang, bro. Pastor Alexander, meron kang objection, bro? Gusto ko lang lagi, please lang, pag nagtatanong ako, mainly may pagpipilian. Palagi. Okay. Yung categorical muna, pakisagot muna ng yes or no para alam natin ang Okay, sagot ulit mo nga, bro. and then explain. Okay. Sinabi mo, yung hindi nakakasunod, mapupunta sa impyerno according sa talata na sinasabi mo. Okay? According sa talata. Ngayon, tinanong kita, nasusunod mo ba lahat yon? Sinabi mo, yes. Ang tanong ko, kung nasusunod mo yon, hindi ka na nagkakasala. Yes or no? No, nagkakasala pa rin. Proceed, okay na yan. Bakit? Makinig ka muna. Bakit? Sapagkat walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ecclesiastes 12:7. Kaya kahit matuwid ako, gumagawa ako ng mabuti, nagkakasala pa rin ako. Pero yung kasalanan ko, nililinis ni Kristo. Okay. Nililinis ni Kristo. Yeah. Sinabi mo kanina, nasusunod mo lahat ang utos. Yes or no? Sabi mo, yes. Ngayon, tinanong kita kung nagkakasala ka pa. Sabi mo, nagkakasala ka pa rin. At sinabi mo, lilinisin ang dugo ni Kristo. So ngayon, sinabi ni Jesus Christ, isang beses lang siyang nagpatawad at isang beses lang ang pananampalataya sa kaligtasan. So, ilang beses ka pwedeng patawarin? 100 ba? Isang beses ba? O 1,000 ba? Ang sagot ko, palagi tayong nililinis ni Kristo. Pakinggan mo ha. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. Ito yung walang works. Ito lang faith lang wala itong works. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya. Tandaan natin nililinis. Next question. Present progressive tense ang ginagamit. Next Meaning question, to say, patuloy tayong lilinis. Yung sanga na sinasabi mo na yan ay pertaining to Israel, the branch, the nation of Israel. Ngayon, sinabi ni Apostle Paul, dahil sinabi mo yung sanga, the Jews is blinded in part sa Romans 11:25. Blinded in part happened to Israel. Blinded sila because hindi sila nagbubunga. So by context, yung Romans na yan, pertaining to Israel. So ngayon, ang tanong ko, sinabi ni Jesus Christ, He died once and for all, and He forgive our sins forever. Yung forgiveness of sin forever ba? Iyon ba? How many times? Isa lang ba o marami? Isa lang. Pero pagkatapos niya tayong tubusin sa cross, nagkakasala ulit tayo, Pastor. Kaya patuloy tayong lilinisin ni Kristo. Hindi naman tayo perfect tama naman yung niligtas tayo ni minsan lang. Pero pagkatapos tayong tubusin, pagkatapos tayong iligtas sa kanyang dugo, nagkakasala pa rin tayo uli. Kaya patuloy tayong lilinisin. So ibig sabihin, yung nanampalataya, kahit nagkasala, lilinisin pa rin siya, ligtas pa rin siya. Yes. That's correct. You're correct. Time stop. Okay, objection. Gusto ko yung yes or no ha. Yung yes or no. Ulitin ko yung tanong ko para maliwanag. So yung mga tao nanampalataya at nagkakasala, patuloy na nililinis yan para mapunta sa langit. Yes or no? Yes. Okay, so ibig sabihin, lahat ng nanampalataya at nakakasuway. Time. Okay.
Okay mga kapatid, so dyan natatapos ang 10 minutes na first cross ng ating negative sa affirmative mga kapatid. Okay mga kapatid, dako tayo sa negative stand naman. 10 minutes ito, Pastor Alexander Santos. Your time start now, bro. Okay, nakita ninyo sa essence ng mga questioning ko, sinabi niya kanina, wala daw faith alone na makikita. In-explain niya yon, wala. Tapos binasa niya yung verse na sinabi niya, tingnan niyo yon, wala ring makikita na doon na faith plus work. Ang sinabi doon, mag-ibigan kayo after the will of Him. Yung tinatawag na kalooban ng Diyos. Sinabi niya, pagka daw nagkasala ka, hindi mo nasunod yung works, wala daw sinasabi na mapupunta ka sa impyerno. So ngayon sabi ko, ibig sabihin nun, hindi sila mapupunta sa impyerno. Sabi niya, mapupunta daw sa impyerno. 'Di ba? Maliwanag yung mga tanong ko. So nagkakaroon ng conflict. Ngayon, sinabi niya, sabi ko, sinong tao ang makakasunod? Ang makakasunod daw ay ang lingkod ng Diyos. Pakimute lang, brad, pakimute. Sabi ko, lingkod ka ba ng Diyos? Sabi niya, oo daw. So, ibig sabihin, nakakasunod ka. Makinig kayong mabuti dito dahil kaluluwa pinag-uusapan dito at ito ay aral for salvation. Ibibigay ko sa inyong kaligtasan, makita nyo lang ang aral ng ganitong klaseng kalaban ko. Na I respect you, Ray. Sana makita mo itong sasabihin ko din. I love you, nakikita ko yung heart mo, pero sana makita mo to. Kasi magalang ka, wala kang makikita ng kabastusan sa akin. Sinabi mo, lingkod ka ng Diyos, nakakasunod ka. That's good. Pero sinabi ko, nasusunod mo ba lahat? Sabi mo, hindi. So, ibig sabihin, mapupunta ka sa impyerno. Hindi rin. Kasi, nililinis ng Diyos. Sinanong ko kung ilang beses linisin. Sabi mo, isa lang. So, ibig sabihin, linis ka na kasi your sins are forgiven forever. Ano ba yung sin na forgiven forever? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Ano ba ang sin na forgiven forever? Ulitin ko ulit. Si Adam and Eve, meron niyang body, soul, and spirit. This is from God. Nung nagkasala si Eva at Adan, lahat tayo pupunta sa impyerno kasi nawala ang espiritu ng God. Namatay yan. Kaya lahat tayo ipinanganak na body and soul. Wala tayong spirito. Nung namatay si Jesus Christ, tinagas niya yung dugo niya sa Ephesians 1:13, sabi niya, if you believe, if you have faith, you will be sealed with the Holy Spirit. Yung spirit na nawala dito, yung Spirit of God, pag naniwala ang isang tao, babalik sa'yo at itinuro yan ni Apostle Paul. Pansinin nyo lahat ng example niya, hindi siya pumunta kay Apostle Paul. Matthew, Mark, Luke, and John, Jesus is alive. Ang turo dito ay iba kay Apostle Paul. Kaya i-review mo yung mga binigay mong example, wala kang binanggit kay Paul. Lahat nandito. Bumanggit ka sa 1 John. Ang salvation sa Matthew, Mark, Luke, and John ay nawawala. Ang preaching dyan is work for the tribulation, work for the millennial kingdom, faith alone when you believe. So ngayon, sabi mo na ang will of the Father is faith and works, yung kalooban. Ipakikita ko sa inyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Sana makita nyo to, ha? Nawala yung aking screen. Nakikita ba yan, Brad? Okay, so Titus 3:5 nakalagay dito, not by works of our righteousness which we have done. Ano ibig sabihin? Hindi yung mga kagawa nating magaganda
But according to His mercy, He saved us. Ang nagligtas daw ang mercy niya, yung grace niya, by the washing of the regeneration of renewing of the Holy Ghost. Renewing of the Holy Ghost is na wala ang Holy Ghost dito, bumalik dito. Then once you are sealed, you are saved kagaya mo. Na kahit magkasala ka, sinabi mo yan mismo sa'yo, ligtas ka. Kasi lilinisin ka. At nalinis ka na. So ngayon, yung gawa na sinasabi mo, nakalagay dito sa Titus 3:5, kasi you have to read the whole Bible bago ka mag-preach. Kasi pag nag-pick and choose ka, bakit sinabi dito hindi ang righteousness natin? Kung hindi ang mercy ng God ang nagligtas. But according to His mercy, He saved us, not our works. Maliwanag yan. Not our works. Diba? Ngayon, sinabi mo, ang will of the Father is faith and works. Ito, maliwanag, oh. Even sa binasa mo, the will of Him is faith, pananampalataya, and mag-ibigan kayo. Pananampalataya, katuktong yun sa pananampalataya. That is an act of the fruit of the Spirit. Love, yung sinasabi na meekness, nasa Galatian yun. Nakalagay dito, and this is the will of Him. Ito daw ang will of Him that sent me. That everyone which seeth the Son, tandaan nyo, yung mga hindi nakakaintindi ng English, binabasa ko tong kaisa-isang Bible na pwede natin pagkatiwalaan. Yung will of Him, ibig sabihin niyang kalooban ng Diyos. Ano tong will? Everyone that seeth the Son, nung panahon dito, nung nakikita yung Son, which is si Jesus, and believeth on Him, yes, and believe it on Him, may have everlasting life. So, nasaan ang work dito? Nasaan ang work dito? Ang makakita daw sa Diyos noon, and believe it on Him, may have everlasting life. Sa panahon na yon, maraming Gentiles na naligtas. Sa panahon noon, maraming naligtas dahil nakita yung Son at naniwala. Ano ginawa ng Samaritan woman? Naniwala, ligtas. Ano ang ginawa ng babae na humihingi na tinawag ni Jesus Christ na dogs? Naniwala, naligtas. Nasaan ang work doon? Nung ibinigay mo example about sa mayaman, ibig sabihin nun, hindi kayang gawin ng tao. Kaya pag binenta mo yan, sumunod ka sa akin, may ipagagawa pa. Iyan dapat ang sinasabi nyo. Blood ang kaligtasan. Ayan o, maliwanag o. Much more than being now justified by His blood. If you don't know justified, pag na-receive mo na yung Holy Ghost, hindi ka na sinner in the eyes of God. We shall be saved from wrath through Him. Justified by His blood. Do you believe the blood? Then you're justified. For if when we were enemies, kalaban tayo without the Spirit. We were reconciled to God by the death of His Son. Nung namatay si Jesus Christ, na-reconcile tayo, much more than being reconciled, we shall be saved by His life. Yung buhay niya ang kaligtasan na tinanggap natin. Napakaliwanag niyan. For we must all appear before the judgment seat of Christ. At ito ang itatapi ko mamaya. Now, sinabi mo kanina, paki-mute lang mga Brad, please lang. Sinabi mo kanina, kahit magkasala, lilinisin ng Diyos. So, ibig sabihin, ligtas din. Sinabi mo kanina, lahat nakakasunod sa Diyos. Nung tinanong kita, nasusunod mo ba lahat? Sabi mo, hindi. So, doon kayo nagkakamali ng aral. Natatakot ang mga tao dyan, yung hindi makakasunod, mapupunta sa impyerno. Sinabi niya ngayon, nung sinabi ko sa kanya, nung hindi siya nakakasunod, siya lilinisin ng Diyos. So, dyan nagkakaroon ng discrepancy ang aral. Pag nagtuturo ka pala, ikaw lilinisin ng Diyos. Pero yung sinabi kanina, na sinabi ko pag nagkasala yung iba, mapupunta ba sa impyerno, yes or no? Yes daw. Pero pagdating sa kanya, lilinisin siya sa Diyos. Kaya mag-iingat kayo sa ganitong klaseng aral. Okay na ako, Brad? Okay mga kapatid, dyan natatapos ang negative first stand natin. At tuloy-tuloy tayo. Dako tayo sa 10 minutes naman na first cross ng ating affirmative sa negative. Brother Ray ng MCGI, your time start now, bro. Okay, itong una kong tanong.
may sinabi ba ako na kahit hindi ako nakasunod, ay nililinis ako ng Diyos? Yes, meron kang sinabi. Sabi mo, nakakasunod ka. Nung tinanong kita na nasusunod mo ba lahat, sabi mo hindi. Sabi ko, ibig sabihin sa impyerno, kasi mo hindi, nililinis ka ng Diyos. Sinabi mo yon sa replay, makikita mo. Next question. Hindi ba ang sabi mo na dahil nakasunod ka, nagkakasala ka pa ba? Di ba yun ang tanong mo? Kaya sabi ko, yes, kahit ako'y nagkakasala, nililinis ako ng Diyos. Pero hindi, yung hindi ako nakasunod, nililinis ako ng Diyos. Huwag mo akong pagbintangan sa hindi ko sinasabi. No? Pakiusap lang. Ang sabi mo sa akin, kung nakakasunod ka, sabi ko yes. Sabi mong sabihin, hindi ka na nagkakasala, sabi mo. Sabi ko nagkakasala pa rin. Dahil walang taong matuwid na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Oh, yan yung punto na yan. Question bro, question. Okay. Ginamit mo yung Tito 3:5. Nga tanong, ano bang klaseng gawa ito? Ayon sa unawa mo. Ito ba ay gawa na kasama mo ang Diyos o gawa mo na yung sarili na hindi mo kasama ang Diyos? Gawa na pang tao. So Gawa hindi na mo pang kasi tao. Bro, mag-explain ako ng 20 seconds. Nakita mo, hindi kita Sige, binablock proceed na. explain ka. Okay. Okay, gawa ng tao. Yung sinabi mo kanina na hindi ka nakasunod, kasalanan yun. Kaya ikaw yon, nagkasala ka. Hindi ka nakasunod eh. Alangan mo hindi ka nakasunod, hindi ka pa rin nagkasala. Kaya ikaw nagkasala sa Diyos. Next question. Okay. Kanina, ang tanong mo sa akin, kung doon sa unang Juan 3:23, ang hindi makakasunod ay maliligtas pa rin ba? No? Kaya ang sagot ko hindi, no? Kasi ang konteksto ng Juan 3:23 ay works at faith. Wala namang nakasulat diyan na ang hindi makasunod ay hindi maliligtas, no? Kaya lumalabas na mali yung tanong mo sa akin. Kasi ang tanong mo sa akin kung hindi ba makakasunod ay hindi maliligtas. I object. Question, I bro. object. Stop. Tanong. Okay, objection muna tayo bro. Objection natin, negative, ano yan? Brad, as much as possible, question please. Alam ko time Okay. mo to, pero I don't think nakikita mo hindi mo nakikita yung essence na dito is question and answer. Okay, tanong. Okay. Sa unang Juan 3:23 ba, mayroon bang mababasa Sige, diyan na proceed faith alone? Okay na yan. Walang mababasa dyan na faith alone at wala ring mababasa na faith plus work. At saka sa sinitas mo, sabi mo, mapupunta sa impyerno. Sa isang sinitas mo, hindi mapupunta sa impyerno. So, alin ba doon ang aral mo? Di ba? Yan ay, hindi mo dapat sagutin yan kung gusto mo. Rhetorical question yan. Next question. Sabi mo, sa unang Juan 3:23, walang faith plus work. Ano palang ibig sabihin mo? At tayo'y mga iibigan. Hindi ba yan work, yung mga iibigan? Yes or no? Okay, work yan, pero hindi sa salvation. Kasi ang salvation, ikaw mismo nagsabi, manampalataya. Okay? At kung hindi makaibig man, mapupunta rin sa langit. Ikaw ang nagsabi niyan. Ikaw sabi mo, yung hindi mo nasusunod, nililinis ng Diyos. So, yung faith na work mo, pwede sa langit, pero sa iba, hindi. Next question. Okay. Dito sa ikalawang Pedro 1:5-9, tatanggapin mo ba na yung faith alone ay walang kaligtasan? Yes or no? No, hindi ko tatanggapin. Kasi sa verse na yan, by context, nakikipag-usap si Peter sa Jews and Gentiles. Pag pumunta ka sa Romans to Philemon, solidly faith alone. Kaya sabi ko nga sa'yo, advice ko sa'yo, basahin mo yung buong Bible. Kasi pag nag-pick and choose ka, ang lalabasan mo, mawawala ang salvation nila, pero sa'yo hindi. Next question. Okay. O ito, premise, ano? Premise. Sa unang Timoteo 6:11, no? Ganito ang nakasulat. Sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Ang sabi mo kanina, walang gospel si Paul na faith alone, na hindi faith alone, sabi mo kanina. Ngayon dito ba sa unang Timoteo 6:11, ito ba ay faith alone? Yes or no? Yes, yung inuutos dyan, hindi sinabing mapupunta ka sa impyerno pag hindi ka nakasunod. Meron bang sinabi na dadalhin sa impyerno? Walang sinabi, di ba? Sinabi niyan, sumunod kasi lingkod ka na ng Diyos. Doctrinal truth yun. Pag Christian ka, gumawa ka na ng mabuti kasi may regalo yan sa langit. Kayo, pag hindi nakasunod,
Mapupunta sa impyerno yung iba, pero ikaw hindi. Ba't ba't iba? Sabi mo, faith alone lang. Kung faith alone, hindi ba dapat ang nakasulat, sumunod ka sa pananampalataya lamang? Yes or no? No. Ang nakalagay dyan ay no. Ang nakalagay kay Paul, you are saved through faith. You are saved through faith. Not Objection, moderator. Objection, moderator. An affirmative objection. I'm talking about 1 Timothy 6:11. No? Kaya ang tanong ko sa kanya, kasi sabi niya, faith alone. Kung faith alone, hindi ba dapat ang nakasulat, sumunod ka sa pananampalataya lamang? Okay. Pero ang ating mababasa, sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kamuan. Nasaan dyan ang faith alone? Okay. So, ang objection mo, bro, doon kung paano sinagot ni Alexander yung tanong mo, no? So, Pastor Alexander, meron ka bang counter objection doon? Okay, ang objection ko, yung mga isinagot mo sa akin, hindi ko lahat gusto. Hindi ako nag-object sa'yo. Sinagot ko yung tanong mo, kung ano man yung paliwanag ko, kainin mo mata hindi, nasa sa'yo yun. Okay. So, ito yung decision natin, mga kapatid. Doon sa categorical na tanong ni Bro Ray, sumagot naman siya, bro. However, doon sa pagpapaliwanag, bro, I know na hindi ka sang-ayon doon kasi kaya nga nagde-debate kayo. At least that is a valid answer sa akin basta lang sumagot ng categorical pa. So, since naputol yung pagpapaliwanag doon, bro, ni Pastor, bigyan ko siya ulit ng 20 seconds sa pagsagot, bro. Pastor, gusto mo bang ulitin ko yung ipaulit ang tanong or okay ka? Hindi na. Ulitin ko yung sagot ko na lang. Proceed, 20 seconds. No, yung pinasusunod doon na works ay hindi sa salvation. Ito ang salvation. Ephesians 2:8. You are saved by faith. Sa 9, not of works. Yung pinagagawa mo ay hindi sa kaligtasan. Iyon ay for the reward. Next question. Okay. Ang sabi mo, yung sa unang Timoteo 6:11 ay hindi tungkol sa salvation. Pero mababasa natin, sumunod ka sa kabanalan. Ngayon, tanong, kung wala kang kabanalan, maliligtas ka ba? Yes or no? No, ang kabanalan is faith. Ang will of the Father is faith first. Then you are sealed. And then obey the commandments of God for the rewards. Kasi pinaghahalo nyo. Ito nga, ikaw ligtas, yung iba mapupunta sa impyerno. You have to identify that fully. Next question. Next question. Ang sabi mo, ang kabanalan ay faith. Kung ito ay nakapaloob sa faith, bakit kailangang ipinapadagdag pa ni Apostol Pedro? Para makalugod sa Diyos. Ikaw nga mismo sabi mo hindi mo nasusunod. Bakit ligtas ka rin? Sabi mo hindi mo nasusunod. Pero yung iba pag hindi nasunod, sa impyerno, ano ang pagkakaiba nyo? Next question. Okay. Gusto ko lang i-rephrase sa'yo, Pastor, yung topic natin is faith alone. Pero yung kabanalan ay hiwalay sa faith. Ayon ni Apostol Pedro. Ngayon, tanong ko sa'yo, saan mo nababasa na yung kabanalan ay nakapaloob sa faith? Kasi sabi mo ang kabanalan ay faith. Okay, ang holiness of God, saan nababasa? Nasa Bible yan. Objection, moderator. Objection, moderator. Okay, anong objection natin? Affirmative. I'm talking about the holiness of a man, of a person, hindi holiness of God. Okay. Ang sagot kasi na holiness of God. Ang kabanalan po dito sa 2 Pedro, 1:5 hanggang 9, kabanalan ng tao yan, hindi yan kabanalan ng Diyos. Okay. I object. So, ang objection, parang medyo may konting clarification. Yun nga, sabi mo, yung tinutukoy mo doon na kabanalan ay yung sa tao. At sana yun yung nag-expect ka na ganun din yung isasagot patungkol doon. Pastor Alex, meron kang counter objection doon? Yeah, sabi ko nga sa iyo, Brother Rasha, yung tanong niya saan mababasa, sabi ko sa Bible. So kung ano man yung sagot ko, kainin mo mata't hindi, kailangan kainin mo. Okay. So ganito mga kapatid. Meron din kasi tayong rule mga kapatid na kung ano yung tanong yun ang sasagutin. However, doon sa clarification na gusto ni Brother affirmative na yung tinutukoy niya ay yun daw yung kabanalan ng tao.
Pero pag ang tanong talaga ay hindi categorical, tinatanggap ko naman yan as a valid answer. Basta sumasagot lang doon sa tinatanong, no, kung paano niya sasagutin kumbaga. At proceed muna tayo sa tanong sa sagot, kapatid. Pastor Alexander, gusto mo bang ipaulit po or ready ka na? Hindi na. Alam ko yung tanong niya. Sige, 20 seconds bro. Proceed. Mababasa yung kabanalan sa kabanalan ng Diyos at ang tao ay hindi banal kung walang faith. Next question. Next question. Ang sabi mo, ang tao ay hindi maging banal kung walang faith. Okay. Ngayon, babasahin ko uli. No? O dahil din dito, pagkadaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, idagdag ninyo sa inyong panampalataya ang kabanalan. Tanong, kung hindi mo idagdag ang kabanalan, maliligtas ka ba? Yes or no? Ligtas ka pa rin. Kasi ang kabanalan ay ang imputed righteousness. Yung sinasabi mo is sanctification sa English, sumunod ka na. Yung kabanalan na idinadagdag mo, hindi masusunod. Ikaw mismo nagsabi niyan. Hindi mo rin nasunod. Pero ligtas ka pa rin, di ba? Next question. Okay, kailan ko sinabi na hindi ko nasunod ang kabanalan? Samantalang malinaw ang sabi ko. No? Hindi ibigay ng Diyos ang utos kung hindi yan masusunod. So sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Ikaw o ako? Ako. Kasi ang sabi mo kanina, nasusunod mo ba lahat? Sabi mo, yes. Sabi ko, hindi ka na ba nagkakasala? Sabi mo, yes, nagkakasala ka pa. Doon, sinabi mo, nagkasala ka pa. Ibig sabihin, hindi ka nakasunod. Next question. Yung sinasabi ko ba na kahit ako'y nakasunod ay nagkakasala pa rin? Ayon ba sa sarili kong unawa o ayon sa Biblia? Ayon sa Biblia, lahat ng tao ay makasalanan. Okay. Thank you. Pero ngayon, sinabi mo, ikaw ay nakakasunod. Pero nagkasala ka. Paano ka nakasunod kung nagkasala ka? Kaya lahat ng tawag ng tao tawag ng Diyos sa tao ay dogs. Kasi sinasabi nilang kaya nila, hindi pala. Why not trust the blood and be sealed? Next question. Ang sabi mo, no, paano ko nasunod kung nagkasala ako? Anong ibig mong sabi? Ano ba ang definition mo sa matuwid? Nakakasunod o hindi? Makasunod sa righteousness of God by believing. Ang righteousness natin ay galing sa God. Tayo, makasalanan kahit ano ang gawin mo. Kaya nga sabi mo, nakakasunod ka, hindi pala. I-analyze mo yung sagot mo. Nakasunod ka pero hindi. Nagkasala ka nun. Next question. Sunod na tanong. Okay. Mali ba yung sinasabi sa Biblia na walang matuwid na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala? So pag sinabi bang matuwid, nakasunod ka sa utos o hindi? Hindi ka nakasunod sa utos. Walang matuwid. For all have sinned and come short with the glory of God. Lahat makasalanan. Ngayon, kailangan natin ng faith para ma-imputed righteousness to be sealed. At kahit nasa iyo yung faith mo, makasalanan ka pa rin. Hindi ka pa rin makasusunod. Thank God dahil sa blood niya. Next question. Time na. 10 minutes time. So mga kapatid, dyan natatapos ang first part ng ating debate. So dako tayo sa rebuttal. Brother Ray Pilapil ng MCGI. Again mga kapatid, ang topic natin ngayon ay patungkol dito sa faith alone na ito ay is not enough for salvation. 10 minutes, Brother Ray. Rebuttal, your time start now. Okay. Tinanong ko siya kanina kung maliligtas ba ang walang kabanalan. No? Ang sabi niya, yes, maliligtas kahit walang kabanalan. Basta may faith. Kako, kung maliligtas na walang kabanalan, bakit pinapadagdag pa sa pananampalataya ang kabanalan? Sabi niya, pananampalataya lang. Ngayon, ulitin ko mga kapatid, ano? Bakit pinapadagdag sa pananampalataya ang kabanalan? Kasi ganito ang ating mababasa sa Hebreo 12:14, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Sabi niya, ligtas pa rin daw kahit walang kabanalan. Hindi ka nga makakakita sa Panginoon kung wala kang kabanalan eh. Paano ka maliligtas? No?
Ang aming topic, faith alone is not enough for salvation. Ngayon, kung enough na pala ang faith, bakit pinapadagdag pa ni Apostol Pablo sa pananampalataya itong kagalingan, itong kaalaman, itong kabanalan? Kung sapat na pala ang faith para sa kaligtasan, di ba napakahina ng lohika naman natin dyan? No? Sabi niya kanina, sa gospel daw ni Paul, faith alone. Faith alone. Binasa ko ang unang Timoteo 6:11. Ang mabasa, sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kamuan. Ngayon sabi ko sa kanya, nasaan dyan ang faith alone? Di ba dapat pag faith alone ang mababasa ay sumunod ka sa pananampalataya lamang? No? Eh, kung ano-ano na kanyang mga sinasagot na gulo-gulo na yung sagot na. Malinaw naman dito, hindi faith alone ang gospel ni Pablo dito eh. Sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, at sa kaalaman. No? Kaya malinaw na yung gospel ni Apostol Pablo, hindi talaga faith alone. Paano mag-faith alone? O dagdagan ko pa, dito sa unang Korinto 13, ang talata ay 13. Kasi sabi niya, faith alone daw yung gospel ni Pablo. No? Ito ba faith alone ito, Pastor Alex? Datapwat ngayon. Tandaan mo yung talata, ano? Sabi mo kasi faith alone yung gospel ni Pablo. Sabi ni Pablo, datapwat ngayon nananatili ang tatlong ito. Ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Tandaan mo, ang ating topic, faith alone is enough for salvation. Kung faith alone, dapat ang pagkasulat ni Paul, datapwat ngayon nananatili ang pananampalataya lamang. Kasi kung faith alone is enough for salvation, di mo na kailangan ng pag-asa. Di mo na kailangan ng pag-ibig. No? Napakamali ng unawa dito kasi tinanggal ninyo ang pag-asa, tinanggal ninyo ang pag-ibig na mas pinakadakila sa tatlo. Nasaan dito ang faith alone na gospel ni Apostol Pablo? No? Ito yung gusto kong isusul mo mamaya, no? Yung sinasabi mong faith alone na gospel ni Apostol Pablo. Eh samantalang ang linaw ng mababasa. And now abideth faith, hope, charity. These three, but the greatest of this is charity. Nasaan ang faith alone? Parang mali ata ang napag-aralan natin na. No? Datapwat ngayon nanatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Bakit pinakadakila ang pag-ibig? No? Sabi ni Apostol Pablo, kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig ay naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na panguhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na ano pat mapalipat ko ang bundok, datapwat wala akong pag-ibig ay wala akong kabuluhan. Nasaan dito ang faith alone saved? Mayroon kang buong pananampalataya. Paano pat malipat mo ang mga bundok sa laki ng iyong pananampalataya? Datapwat wala kang pag-ibig, wala kang kabuluhan. Nasaan dyan ang faith alone? No? Nasaan dito ang faith alone? Faith alone ba to? No? At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking tinatangkilik upang ipakain sa magdukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong pakikinabangin sa akin. Kaya walang kwenta yung pananampalataya mo kung wala kang gawa, wala kang pag-ibig. Kasi ang nagpapagiging sakdal sa pananampalataya ay gawa. Santiago 2:26. Hindi magiging sakdal ang iyong pananampalataya kung wala kang gawa. Yan ang tandaan ninyo mga baptis.
no, sa mga viewers. Hindi magiging sakdal lang yung pananampalataya kung wala kang gawa. Yan ang malinaw na mababasa. Kaya nga, ngayon, nananatili ang tatlong ito. Pananampalataya, kasi yan talaga ang nauna. Pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Bakit? Kahit daw mayroon kang buong pananampalataya na anupat mailipat mo ang mga bundok, ngunit wala kang pag-ibig, wala kang kabuluhan. No? Sino kaya sa mga baptist na may malaking pananampalataya? Sige nga, ilipat nyo ito. Oh. Kita nyo ito? O ilipat nyo nga yan. No? Sa laki na yung pananampalataya, mga baptist. No? Sa Apostol Pablo, mailipat niya ang bundok sa laki ng kanyang pananampalataya. Pero wala siyang pag-ibig, wala siyang kabuluhan, sabi niya eh. Paano ngayon yan? Paano maging faith alone saved? Naintindihan niyo ba mga baptist? Napakali. Naku po naman. Ngayon, nananatili ang tatlong ito. Pananampalataya, pag-asa at ang pag-ibig, ang pinakadakila yung pag-ibig. Kung faith alone saved, bakit kailangan tatlo pang mananatili? No? O gusto ko mabigyan ng hustisya yan, Pastor Alex Santos. Okay, iano ko na yung oras ko. Para lang malinaw sa mga nanonood. Iano ko na bro yung oras ko bro. Itong sa unang Korinto 13:13 ano? Ito yung gusto kong iano niya ito. Kasi faith alone saved. Sabi nila, faith alone saved. Ako, faith alone is not enough for salvation because of this verse. 1 Corinthians 13:13. No? This will prove that faith alone is not enough for salvation. Ang linaw, nanatili ang tatlong ito. Sa inyo, nanatili ang pananampalataya lamang. Sino ang tama? Kayo o ang Biblia? Oh. Okay, maraming salamat. Iwib ko na po yung aking Okay. Aking natitirang oras. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Brother Ray ng MCGI mga kapatid. Dako naman tayo sa 10 minutes. Second cross ng negative sa affirmative. Pastor Alexander Santos ng Baptist. Your time start now. Okay, kanina sabi mo sa mga Baptist, nagpakita ka ng object. Sabi mo, i-move nyo nga to kung kaya nyo i-move. Ngayon, ichina-challenge kita ngayong mga MCGI, kayong mga MCGI, lalo ka na, kaya mo bang i-move to ngayon? Yes or no? No! No! Okay, dahil hindi mo kayang i-move, bakit ka nagcha-challenge na maski ikaw, hindi mo rin pala kayang gawin? Ibig bang sabihin, ang faith mo ay wala din? Yes or no? Because your belief is faith alone saved. I object. Okay, objection muna tayo, Pastor. Okay, ang objection ko, always categorical. Hinamon mo kaming mga Baptist, nagpakita ka ng object, sabi nyo, kaya nyo ba itong i-move? Diba? Sabi mong ganyan. Ngayon, ipinakikita ko sa iyo ito ngayon. Kaya ka naghamon kasi kaya mo. Ngayon, tinatanong ko, kaya mo bang i-move to? Yes or sabi mo, no. So ngayon, baliwala ang faith mo din. Yes or no? Yes or no daw, bro. Meron ka bang counter? No. No, ayun. No. Ready naman. Because ang paniniwala ko nga, faith is not enough for salvation. Pero kayo enough na. No? Pero sabi na Apostol Pablo, mailipat niya ang bundok sa laki ng kanyang panampalataya, pero wala siyang pag-ibig, wala siyang kabuluhan. Which means, faith is not enough for salvation. Ganun lang kasimple yan. Okay, so ibig mong sabihin, lahat ng pangit ang gawa na Christian mapupunta sa impyerno, yes or no? Wala akong sinabing ganun, no. Wala akong sinabing ganyan. I object. Time stop muna. Anong objection natin? Ang objection ko ay categorical. Ang pinag-uusapan dito is faith alone. Yeah. Pag ang faith alone ay hindi nasunod, ibig sabihin, mapupunta sa impyerno. Kasi yung work na pinagagawa mo, kailangan masunod. So yung hindi nakakasunod, mapupunta sa impyerno, yes or no? Okay, ang objection dito yung yes or no. Bro Ray, meron ka bang counter objection dun, bro? Or ready ka nang sumagot sa yes or no? Yes, counter objection. Sasagot na ako doon sa kanyang tanong na yung faith lang, no? Ang sagot ko, kung faith lang, yes, pupunta sa impyerno. Bro, nasa objection, tapos ka na, bro Alexander. So, ganito, naintindihan ko na yung iyong counter objection, bro Ray. So, ganito, bro. Doon sa yes or no, bro, kung sasagot ka doon, anong pinipili mo muna?
Yes, mapupunta kung Okay, fit proceed. alone ka lang. Yes, mapupunta ka sa impyerno kung fit alone ka lang. Malinaw. 1 Corinthians 13:13. No? Ngayon, nanatili ang tatlong ito, hindi pananampalataya lang, pastor. Nanatili ang tatlong ito. Ang pinakadakila pa, yung pang tinatanggal ninyo. Bakit? Fit alone eh. Fit alone save. Tinatanggal ninyo ang pinakadakila, which is pag-ibig. Next question. Ikaw, hindi ka ba nagkakasala sa work na sinasabi mo? Yes or no? Pakiulit. Sabi mo kanina, faith alone lang ako. Ikaw, meron kang faith plus work sa salvation. Yung faith plus work, magaganda yung work. Yung work ba na yon, nasusunod mo lahat? Yes or no? Yes! Yes. Okay. So, Kasi ibig sabihin, hindi nga mabibigay ang Diyos ng utos. Sige, pakiano. Yes, kasi hindi magbibigay ang Diyos ng utos sa atin kung hindi natin yan masusunod, pastor. Masusunod natin yan. Okay, so ibig sabihin, hindi ka na nagkakasala at nasusunod mo lahat. Yes or no? Nagkakasala nga kasi wala ngang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ang unawa nyo kasi, pag nasunod mo na lahat, hindi ka na nagkakasala. Nagkakasala pa rin. Remember, may kasalanan na ikamamatay at kasalanan, pastor, na hindi ikamamatay. Dalawang uri yung kasalanan. Yung nagagawa ng isang taong lingkod ng Diyos, siyempre yung kasalanan na hindi ikamamatay. Kaya ka pinapatawad. Next Okay, question. so yung may kasalanan na hindi nakakasunod, mapupunta rin sa langit ayon sa iyo. Yes or no? Depende. I object. Na time stop. Okay, anong objection natin? Ang objection, napaka-clear. Faith and works. Ang ano niya. Ako faith alone. Sabi niya may work daw. Sabi niya, pag hindi nasunod yung work, hindi mapupunta sa langit. Ang question ko sa iyo, pag hindi ba nakasunod, mapupunta sa langit? Yes or no? Okay. Yes. Yes, yan. Proceed. Yes. Kasi nga kung fit ka lang, wala kang pag-ibig, hindi ka maliligtas. No? Pero hindi ibig sabihin na dahil sinunod ko lahat, dahil matuwid na ako, at hindi ako nagkakasala. Nagkakasala pa rin. Bakit? Sapagkat walang matuwid na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Nagkakasala Next pa rin. question. So sinasabi mo, kahit nagkakasala ka, sa langit ka rin pupunta. Yes or no? Okay, pakiulit ang tanong para Okay. masagot natin. Okay, pakiulit. Okay. Ang tanong ko, Naka-time stop. sinabi mo, kailangan makasunod sa gawa. Sabi mo, pag hindi nakasunod, mapupunta sa impyerno. Ngayon, nung tinanong kita, hindi ka nakakasunod. Pero ikaw, mapupunta sa langit. So, pag hindi ba nasunod ang gawa, mapupunta ba sa langit? Yes or no? Yes or no? No. No, proceed. No, hindi mo nga nasunod eh. Hindi mo nga nasunod yung pinapagawa ng Diyos eh, na pinapadagdag sa faith. Hindi ka mapunta sa langit kasi hindi mo nasunod. Dapat sundin mo yung pinapadagdag sa faith. Ano yon? Pag-asa, pag-ibig, kabanalan, kaamuan, lahat yan. Dapat sundin mo. Ikaw ba nasusunod mo yung idinadagdag na pinagagawa mo lahat? Yes. Yes. So, ibig sabihin, hindi ka na nagkakasala. Yes or no? Paulit-ulit ka na naman. Nagkakasala nga kasi walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Paulit-ulit na lang. Time stop, time stop. Objection. I object. Okay. I object. Objection natin, negative. Ano yan? Okay, objection to, kahit paulit-ulitin ko yung tanong ko, ang trabaho mo ngayon ay sumagot. Okay? Ang tanong ko, ito. Para magkaroon ka ng point. Sabi mo kanina, faith and works, pag hindi nasunod sa impyerno. Ngayon tinanong kita, nasusunod mo ba? Sabi mo hindi. So ibig sabihin sa impyerno, Lang, bro. objection to. Wait Ang lang, wait sagot lang, ko, bro. Ray. yes. Wait lang, Ang bro. sagot Ray. ko, yes. Wait lang, bro. Ray. Hindi. Nag-object ako. Wait lang, bro. Ray. Nag-object ako, Kasi Brad. Para sa satisfaction ko, sa objection makinig to. ka. Sa objection to. Okay. Sa objection pa to, ha. May counter objection ka naman, Ray, pagkatapos nito. Okay, sige. Paki-ulit yung doon sa dulo na, Pastor. Okay, sabi niya, yung hindi nakakasunod sa impyerno. Tinanong ko siya, nasusunod mo ba lahat? Hindi daw. So dahil hindi mo nasusunod, sa impyerno ka din. Yes or no? Okay, so ang yes or no, No. dito.
Ayan, ready No, naman sumagot si kasi Bro Ray. nasunod ko lahat. Proceed, bro. Okay, sinabi mo, hindi ka nasusunod mo lahat. Sinabi mo yan. Nasusunod mo ba lahat? Yes or no? Sabi mo, yes. Ibig sabihin, hindi ka na nagkakasala. Yes or no? Or No. no, proceed, bro. Sasagot ako ha. Proceed. Sasagot ako ha. Kasi meron namang pagkakasala na outside doon sa ipinapadagdag ng faith. Halimbawa, pag-ibig. Nasunod mo yung pag-ibig. Pero nagkakasala ka pa rin. Bakit? Mapapagalitan mo lang yung anak mo, nagkakasala ka na eh. O, yan ang sagot ko. So, ibig Next sabihin, question. lahat ng may faith na nagkakasala sa work na sinasabi mo, sa langit din pupunta. Yes or no? Yes or no? No. Proceed. No. Kung ang pagkakasala mo ay ikamamatay, sa impyerno ka. Pero kung ang pagkakasala mo hindi ikamamatay, sa langit ka. Bakit? Nililinis ka ng Panginoong Jesucristo. Juan 15:1 at question. 2. Okay, ang kasalanan ba na sa'yo, hindi ka na ba ikamamatay? Lahat ba ng mali mo, patatawarin ng Diyos? Yes or no? Yes! Okay, so ibig sabihin, lahat ng nagkakamali na may faith, ligtas din. Yes or no? Yes or no? No. Proceed. 20 seconds. Proceed. Depende sa kamalian na nagawa nila. Pag ang kamalian na nagawa nila, kasalanang ikamamatay, impyerno sila. Pero yung kamalian nila, kasalanang hindi ikamamatay, patuloy silang lilinisin ng ating Panginoong Jesucristo. Talata, Juan 15:1 at 2. Next question. Ulitin ko ulit. Yung lahat ng gagawin mo na kasalanan, sa langit ka rin mapupunta. Yes or no? Sa langit, lahat ng gagawin. No! No! Hindi lahat ng kasalanan. Sabi ko nga, kasalanang ikamamatay at kasalanang hindi ikamamatay. Pag ang nagawa mo, kasalanang hindi ikamamatay, lilinisin ka ni Kristo. Pero kung kasalanan mo ikamamatay, hindi ka na papatawarin. Bakit? Hebreo 6:4 hanggang 6. Next question. Ano ba ang kasalanang ikamamatay na sinasabi mo? Number 1, mamamatay tao. Number 2, mapangalunya, mapakiapid. Okay, pag humingi ka ba ng tawad dyan, patatawarin ka? Yes or no? No. O, ibig mo sabihin, pag nakapatay ako ngayon at humingi ako ng tawad, hindi ako patatawarin ng Diyos. Iyan ang sabi mo. Totoo ba yung sinasabi mo na hindi ako patatawarin ngayon? Yes or no? No. Depende sa sitwasyon. Kasi mayroong nakapatay ka, hindi mo man intensyon. Pastor, that is not murder. Halimbawa, nagmamaniho ka, biglang may tumawid na tao, nasagasaan mo, napatay mo, papatawarin ka nun kasi hindi mo siya intensyon. Pero, kung intensyon mong patayin yung tao, hindi ka na patatawarin. Okay, yung nasa krus, marami siyang ginawang kasalanan, ng gahasa, ng rape, lahat. Pinatawad siya ng Diyos. Bakit siya pinatawad? Una, pinatawad siya kasi wala na siyang panahon pang magsisi. Bakit? Nakapako na sa krus eh. Eh tayo naman, hindi naman tayo nakapako eh. Okay, so, pag nakapatay ako ng 100 ngayon, at lumapit ako sa blood ni Jesus Christ, sabi mo, hindi ako patatawarin. Sigurado ka ba dyan? Yes or no? Yes, kung ginawa mo intentionally because that is murder. Pero kung nakapatay ka man, hindi mo sinasadya, alam ng Diyos ang puso mo eh. Yan ang sagot ko. Okay, so lahat ng nagkasala na nakapatay na ng rape, iyon ay walang pag-asa sa langit. Yes or no? Yes, pag nang rape na sinadya, nakapatay na sinadya, wala na silang hain pang natitira. Talata, Hebreo 6:4-6, pakibasa. Tatanungin kita, ikaw ba walang sinadyang kasalanan? Yes or no? Kasalanang ikamamatay? Wala. Pero kasalanang hindi ikamamatay, mayroon akong sinasadya. Okay, pag nag-adulterer, sabi mo kasalanan. Sabi ni Jesus Christ, pag nag-isip ka daw ng sex sa babae, adulterer ka. Hindi ka ba nag-isip ng sex sa babae sa buong buhay mo? Yes or no? Nag-iisip. Pero sa asawa ko. Ibig sabihin, kahit sa ibang babae, nang wala ka pang asawa, hindi ka ba nag-isip ng sex sa iba
Yes or no? Nag-iisip noong wala pa ako sa iglesia. Pero ngayong nasa iglesia na ako, pag nakakita ako ng babae, para ko na siyang kapatid. Wala na yung masamang ano ko sa kanya. Pero nung wala pa ako sa MCGI, babaero ako, alam ng asawa ko yan. Narinig niya ngayon ako eh. Sakit nga niya ako sa ulo eh, nung wala pa ako sa iglesia eh. Pero Okay, ngayon, so, MCGI na ako, wala na. o, pinatawad ka. Ngayon, ang tinanong ko sa iyo, pag ako ba naging adulterer at nakapatay, kailangan ba maging MCGA ako para maligtas? Yes or no? No. Kahit hindi ka MCGI, basta gumagawa ka ng kalooban sa Diyos, ng Diyos. Pero kung pumatay ka na sinasadya mo, hindi ka maliligtas. Kanina, sumadya ka. Adulterer ka. Sabi mo mapupunta sa impyerno. Pero pinatawad ka. Bakit ikaw pinatawad, ako hindi? Sagot. Kasi nung wala pa ako sa iglesia, hindi ko naman alam ang aral. At sabi ng Panginoong Jesucristo, pag kasalanan na ginawa mo na hindi mo alam, patatawarin ka. Pero pagkatapos mong kang maliwanagan, nakatanggap ng kaloob sa kalangitan, natatakan ka ng Espiritu Santo, at gumawa ka ulit ng kasalanan, wala ka ng kapatawaran. Time, bro. So mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal naman ng ating negative. Pastor Alexander Santos ng Original Baptist. 10 minutes, rebuttal. Your time start now. Okay. Brother Ray, sinabi ko sa iyo kanina, pag ako ba nakapatay at humingi ng tawad sa Diyos, patatawarin ako? Sabi mo, hindi na, kasi sinadya ko. Sinabi mo yan. So, ibig sabihin, sa lahat ng taong nakikinig dito, pag kayo ay nakapatay, pag kayo ay nag-isip ng adulterer, hindi na kayo patatawarin ng Diyos. According yan kay Brother Ray ng MCGI. Ulitin ko, pag ako ba ay ng rape, nakapatay, adulterer, hindi ba ako patatawarin ng Diyos pag humingi ng tawad? Sabi niya, hindi daw. Narinig niyo yan, maliwanag hindi. Nung tinanong ko, nung siya, ikaw ba hindi nag-isip ng sex? Kasi ang sabi ng Diyos, pag nag-isip ka niyan, adulterer ka. Sabi niya, hindi daw. Dahil, oo daw, sa asawa lang niya. Sabi ko, nung hindi ka pa nag-aasawa, nag-isip ka ba ng sex? Oo daw. So, ibig sabihin, adulterer ka. Pero siya daw pinatawad. Nakita niyo ba ang discrepancies, ang illegitimacy ng ganitong aral? Pathological liar, iyang ganitong klaseng aral. Kami hindi patatawarin, pero ikaw hindi. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo na hocus-pocus to, yung mga ganitong aral. Siya paki-mute, brother. Respect lang. Ako, lagi akong respected sa lahat ng... Nakamute na ako ah. Nakamute na ako. Naririnig ka namin. Okay. Ang MCGI daw patatawarin, pero tayo hindi. Ngayon may question ako. Kailangan bang mag-MCGI ako para maligtas? Makinig kayo sa mga MCGI. Kailangan bang mag-MCGI ako para maligtas? Sabi niya, hindi daw. So, pwede ka palang maligtas kahit hindi ka mag-MCGI. Maliwanag na maliwanag. Reviewin nyo lahat to. Ibibigay ko sa inyo kung ano ang blood ni Jesus Christ. Faith alone. Nung namatay si Jesus Christ, binigyan tayo ng salvation by faith. Nung ligtas ka na, you have to do good works. Ang tawag dyan, sanctification. Yung sinasabi mo na idagdag, maging magbigay, umibig sa kapwa, iyan ay sanctification. Pero, ligtas ka na. Pag ligtas ka na, gumawa ka na ng mabuti. Maganda o mabuti, ililigtas ka ng Diyos. Ang nakapagtataka sa'yo, yung gawa mo na masama, ligtas din. At ang sinabi mo, yung nakamamatay, hindi ligtas. Binigyan kita na example, ano ba ang nakamamatay? Sabi mo, adulterer, isa doon. Nung ikaw ay naging adulterer, ligtas ka pa rin. Bakit ikaw ligtas? Bakit kami hindi?
Okay, binigyan ko ng credit, MCGI ka. Kailangan ba maging MCGI para maligtas? Hindi naman. So bakit ganyan ang aral mo? Kaya nga sinasabi ko yung aral ng ninyo, halos lahat kayo, halos RCC, SDA, pare-pareho kayong may ipinagagawa. Rangers of Galunggong, puro mga demonyo ang aral. Justification. Pag justified ka, you are justified by the blood of Jesus Christ. Lagi kong sinasabi sa inyo, ang kaligtasan ay nasa kay Jesus Christ. Kung naniwala ka, ligtas ka na. Ang hirap sa inyo, ang dami niyong ipinagagawa, ni ikaw hindi mo kaya. Bakit pinagagawa mo sa tao, ni ikaw hindi mo kaya? Sabi nga ni Jesus Christ, I did it for you, it is finished. Ngayon, yung glorification, iyan ang ibibigay. Iyan ang ibibigay sa atin pag tayo ay pumunta sa langit. Ngayon, tingnan mo to ha, Ray. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Sa langit na to, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether, hinighlight ko, good or bad. I-judge ang tao good or bad. Wala kang sasabihin, ikamamatay, hindi ikamamatay. Walang ganyan-ganyan sa Diyos. Ang ikamamatay, yung walang faith. If you believe, you are sealed. If you don't believe, you are condemned. Iyon ang nakamamatay, yung walang faith. I have faith. I-judge ako whether good or bad. Maliwanag yan. Ngayon, pag nag-judge na tayo, nakalagay dyan sa 14, maliit lang to, if any man's work abides sa judgment seat of Christ. So, basahin ko lahat. Every man's work, lahat ng gawa, will be made manifest, for the day shall declare it, sa harap ng Diyos. It shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is, kung ano-ano daw ang ginawa, good or bad. If any man's work abide, which he had built thereupon, abide, nakasunod, may reward siya, red, he shall receive a reward. Hinighlight ko yan. Ngayon, eto ka. If any man's work shall be burned, yung nasunog, hindi maganda, pangit, he shall suffer loss. But he himself did not go to hell. Hinighlight ko, shall be saved, yet so as by fire. Nilinis lang ang kanyang kasalanan. Ngayon, Brother Ray, maganda puso mo. Yung mga kasalanan mo, sabi mo, patatawarin ng Diyos. Pero yung mga kasalanan ng iba, mapupunta sa impyerno. You have to generalize yung aral mo. Bakit ikaw patatawarin? Bakit sila hindi? Bakit ako sasabihin mo pag nakapatay ako, hindi na ako patatawarin? I hope you correct that to yourself. Jesus died for everybody, sa lahat ng sinner, sa lahat ng nanadya. Ano ba ang sinadya? Ang sinadya, hindi yung makapatay. Hindi yung mang-rape. Hindi yan ang magdadala sa impyerno. Ang magdadala sa impyerno, kagaya ng sinabi ko sa inyo, Adam and Eve, namatay ang Spirit of God. Walang soul, walang spirit tayo ngayon. Nung binalikan ka ng Espiritu, yun ang tinatawag na, by faith, I am sealed now. Ano man ang gawin mo, iko-convict ka ng Panginoon. Pag kinonvict ka ng Panginoon, iyon ang work of the Holy Spirit. So, iyan ang aral ng Bible. Tingnan nyo to ha mga kapatid. Sa lahat ng nakikinig dito, sa lahat ng mga nakikinig dito, pansinin nyo yung mga sagot niya. Pag nakapatay ka daw, wala ka nang pag-asang mapunta sa langit. Pero yung nandoon sa krus, kaya daw pinatawad kahit sinadya, wala na daw pag-asang gumawa ng maganda. Puro gawa sila. Pero itanong mo sa kanya kung nasusunod niya yung gawa niya, hindi niya nasusunod yung gawa. Pero siya mapupunta sa langit. So tanong ko, kahit pala hindi masunod ang gawa, makakapunta pala sa langit.
Sabi niya, no. No daw, no. Pero ikaw, hindi mo nasusunod ang gawa, bakit ikaw mapupunta sa langit? Hindi nakamamatay, nakamamatay. Ano ba ang nakamamatay? Sabi niya, makapatay ng tao, mang-rape, iyan daw wala ng pag-asa. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Lahat tayo ay makasalanan. Pag ikaw ay nakapatay, which is, hindi ko ina-advise yan, pwede kang magbalik loob sa Diyos. Bakit maraming naliligtas sa kulungan? Thank you. Bakit? Ibig mo bang sabihin, Ray, yung mga nakakulong na sinadya ang kasalanan, pag humingi sila ng tawad sa Diyos, hindi na sila patatawarin? Pero ikaw na adulterer, pinatawad ka. Ano ka? Special ka din ba? Kagaya ka rin ba ni Erwin de la Cruz na sila pinili ng Diyos dahil MCGI? Hindi ba? Hocus pocus to. Nasaan ang salve? Ano ba ang will of God? The will of God is you have to have faith. Ano yung faith? Sa blood, sa cross, ginawa niya. So gusto kong tapusin dito ha. Mga kapatid, kung kayo ay pupunta sa MCGI at kayo ay nakapatay, kayo ay nang rape, huwag na kayong pumunta doon dahil hindi kayo maliligtas doon. Hindi kayo maliligtas. Pumunta kayo sa Panginoon, pray to God, listen to the gospel of Paul, lahat kayo ay mapupunta sa langit if you believe the blood of Jesus Christ, hindi yung blood ni Soriano na nasa impyerno ngayon. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. Pastor Alexander Santos ng Baptist. Dako naman tayo sa pagtatanong ng ating affirmative sa negative. Another 10 minutes ito. Your time start now, Bro Ray. Ito gusto ko lang siyang i-correct, ano? Kasi ang sabi niya sa akin, ni minsan ba, hindi sumagi sa isip mo ang adultery? Ang sabi ko, nung wala pa ako sa iglesia. Pero, para tawarin ako ng Diyos kasi nga hindi ko pa alam ang aral. Yun ang ayaw niyang banggitin. Kaya tingnan niyo kung paano mandaya si Pastor Alex. Hindi siya patas. No? Question, bro. Kaya ang tanong ko sa kanya, no, sinabi ko ba na kahit mga lunya ako ay maliligtas ako ngayong nandito na ako sa iglesia? Yes or no? Yes, sinabi mo sa akin, pag ako nangalo niya, hindi na ako patatawarin. Sinabi mo yun. Sinabi mo sa akin, hindi na ako patatawarin pag nakapatay ako. Ngayon, pag ikaw ang nangalo niya, patatawarin ka. Alam Objection, moderator. Time stop. Okay, objection natin, Bro Ray. Ano yan? Malinaw ang tanong ko. Okay. Kasi, ang tanong ko, noong wala pa ako sa iglesia, hindi ko pa alam ang aral. Nung ako ba'y nakaisip ng pangangalo niya, may kapatawaran pa ba ako? Yes or no? Okay, sa yes or no ulit ito. At kung paano sumagot si Pastor Alex, no? Pastor Alex, meron kang counter objection or hahatol na? Yes. Sumagot ako ng categorical, maliwanag na maliwanag. Ngayon, kung ayaw mo yung sagot ko, gusto ko lang ipaulit yung categorical para ma-dinig ni Bro Ray. Pastor, ano nga yung sinagot mo dun, Pastor? Sabi ko, no. Kasi Okay. sabi niya, Wait lang, sabi niya Pastor. kasi kanina. Wait lang, Pastor. So, dito mga kapatid, Bro Ray, sumagot siya ng no, bro. So, ipapatuloy ko, bro, ng 20 seconds dahil medyo naputol siya doon sa pag-explain niya ng no. At alam ko, bro, hindi mo siya tanggap na pagsagot dahil nagdedebate nga kayo. However, ipaliwanag mo na lang kung bakit at kung ano mamaya, bro, sa final conclusion. So, Pastor Alex, 20 seconds para sa yung no, bro. Your time start na. So, no ang sagot ko kasi nung hindi mo pa alam, sabi mo, adulterer ka, pinatawad ka. Hindi ko rin alam, nakapatay ako. Humihingi ako ng tawad, ako hindi patatawarin. Kaya sinabi ko, no, ang Next mga question. aral ninyo ay papunta sa impyerno. Next question. Next question. Ang sabi mo, no, huwag kayong pumunta sa MCGI, pumunta kayo sa Baptist. Kasi sa Baptist, kahit makapatay ka, kahit mga ngalunya ka, humingi ka lang ng tawad. Ayon sa gospel ni Pablo, ay sa langit ang punta mo. Time stop. Okay. Anong objection natin? Negative. Gusto ko lang sabihin na yung lumalabas sa bibig mo, wala akong sinabing pumunta sa Baptist. Ang sabi ko, maniwala sa blood ni Jesus. Blood ang sinasabi ko.
So, wag mo akong bibigyan ng something na hindi ko sinabi. Okay. Kasalanan yan. Sa impyerno yan. Okay. Saan sa Biblia mababasa na sabay pupunta ka lang sa blood of Christ, ay kahit gagawa ka ng pagpatay, mangangalun niya, makikiapid ka, ay ligtas ka pa rin. Okay, nandoon sa 1 Corinthians 6:9 through 11, but there were some of you. Mga demonyo pa rin kayo, you have been washed, you have been justified, you had been glorified when you die. So iyon, nandun yon. Romans 5:11, nakalagay doon, 9 through 11, justified by the blood Next of Jesus question. Christ. Basahin mo yon. Next question. So, na tanong, may sinabi ba doon sa Romans 5:11 na kahit mangalunya ka, kahit papatay ka, ay sa langit ka pa rin? Yes, sa 1 Corinthians, sa binigay kong verse, 1 Corinthians 6:9 through 11, basahin mo. Maraming demonyong Christian doon. Pagdating sa 11, they were some of you. You have been washed, you have been justified. Try to understand the context. Next question. Okay, ang sabi mo, sa unang Korinto 6:9 hanggang 11, babasahin ko. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi masisipagmana ng kaharian ng Diyos? O akala ko ba ligtas kahit gagawa ng kalukuhan, kahit mga lunya, kahit papatay, ligtas? O ituloy mo sa 11 kasi picking and choosing ang ginawa mo. Ituloy mo sa 11 para makita mo yung context at may matutunan kayo. Next question. Next question. Ayan. No? Kasi sabi kasi niya, Proceed, bro. kasi sabi niya, kahit gumawa daw ng masama, kahit mangangalo niya, kahit papatay, ginagamit niya ang unang Korinto 6:9 hanggang 11. Pero yung konteksto dito sa 6:9 at saka sa 10, niya ang magnanakaw, niya ang mamasakim, niya ang manglalasing, niya ang mapagtungayaw, niya ang mga manlulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. No? So tanong, pag gumawa ka ba ng mga kasalanan na gaya ng mababasa nito, maliligtas ka ba? Yes, Hindi nga ituloy mo magmamana nga. ng kaharian ng Diyos? Yes, ituloy mo nga sa 11. Sa 11, sinabi niya, mga demonyo kayo, but they were some of you. You have been washed, you have been sanctified. Yung mana na yan ay reward sa Colossians 3:24. Sabi ko nga, pick and choosing kayo eh. Basahin niyo yung buong Bible para maintindihan nyo. Hindi mo tinuloy sa 11, ituloy mo sa 11. Next para question. malaman ng tao Next kung ano yung question. sinasabi. Kasi next question. Ito premise itutuloy daw sa 11. At ganyan ang mga ilan sa inyo. So meaning to say, nung ginagawa nila ito, no, wala pa sila sa iglesia. Wala pa sila sa aral. Hindi pa nila alam ang aral. Pakinggan natin ha. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo. Meaning to say, nung ginawa nila yung mga ilan dyan, wala pa sila sa iglesia. Kayo ang ibig kong sabihin. Kasalanan na wala ka pa sa iglesia, hindi mo pa alam ang aral, may pagkakataon kang patatawarin. Question, No? bro. Hindi ka, kaya tanong, no? Kung alam mo na ang aral, gumagawa ka pa rin ng mga kasalanan na ikamamatay. Tanong, sa langit pa rin ba punta mo, Pastor Alex Santos? Yes, mali ang binasa mo, di ba? You have been washed. Nahugasan na kayo. Christian na yung kausap mo. Huhugasan pa lang kayo, iyon ang hindi pa alam. Basahin mo, you have been washed. You have been justified by the blood. Basahin mo uli para makita nyo, matututunan mo to at maliligtas ka rin. Next question. Next question. Next question. Kaya nga, at nahugasan na kayo. Meaning to say, wala pa sila doon sa iglesia nung gawin nila yan. Kaya nga, at nahugasan na kayo. Meaning to say, mayroon na silang baptism. Kasi ang baptism ay pag-aalis ng kasalanan. At nangahugasan na kayo. Meaning to say, nasa iglesia na sila. Nangahugasan kasi sumasampalataya at nabautismuhan. Pero yung gawin pa nila yung mga yan, wala pa sila sa iglesia. Object. Tanong, bro, tanong. Premise Time ba stop yun? mo. Gusto ko lang yung Tanong. Oh, premise yun, premise Kung yun. ngayon na alam mo na, nasa iglesia ka na, alam mo na, nakalasap ka na ng aral, pag ginawa mo ba uli ang mga kasalanan na ito, maliligtas ka pa rin ba? Yes, according dyan sa binasa mo, nahugasan na. Sinabi mo nga, nahugasan na sila. Pero, they were some of you. Hugas na kayo eh. Justified na kayo.
Pero sinasabi mo, hindi pa nahugasan. Ikaw mismo, kino-conflict mo yung sarili mo sa binasa mo. Yung sinabi mo kanina, sa Hebrew yun. Yung Hebrew, nawawala ang kaligtasan. Next question. Pag sinadya mo. Dito, hindi. Next question. Next question. So ibig bang sabihin, dahil doon sa Hebrew, sabi mo nawawala ang kaligtasan, ibig mong sabihin, hindi consistent ang gospel ni Apostol Pablo? Consistent kasi you have to dispense to the right group of people at the right timeline. Tingnan mo ang libro Hebrews. Hebrew ka ba? Hudyo ka ba? You're not. Romans to Philemon is the doctrines for the Gentiles. Pag ganyan ang ginawa mong iaaral, makikita mo ang blood, maliligtas ka. Next question. Sunod na tanong. So ibig sabihin mo, yung gospel ni Mark, ni Matthew, ni Lucas at ni John ay para lang sa Hebreo? Yes, hindi po ba nalaman? Sabi ni Jesus Christ, Peter, come over here. Go to the Jews first, not to the Gentiles. Preach the kingdom gospel. Kingdom of heaven is at hand. Okay? Pagdating sa Romans to Philemon, go not to the way of the Gentiles, but go rather to the house of Next Israel. Hudyo yun. Kung para lang sa Hudyo, bakit ginamit mo ang John 6:40 kahapon sa debate ninyo? To support your claim na faith alone. Okay, kasi sinabi ko, ang salvation sa Matthew, Mark, Luke, and John is work alone, faith and works, according to Jesus Christ. Pero doon sa mga apostles, doon lang sila sa Hudyo muna, kasi nung mamatay siya, tinawag niya si Apostle Paul for the Gentiles and Hebrew for the Jews. That's how you study the Bible. Next question. Sunod na tanong. So dahil hindi ka Hebro, pero gumamit ka ng aklat na Hebro, aminin mo ba na mali din yung aral mo? Mali. Ikaw ang mali. Hindi ako mali. Kasi inaral ko yung Hebrew para sa mga Hebrew for us to learn. Pero ang kaligtasan doon, wala ng Christian. Kasi may rapture kami, maiiwan kayo. Next question. Ang sabi mo, no, yung John para lang sa mga Hebreo, no? Tanong, Hebreo ka ba? Hindi ako Hebreo. Ang sinabi ko sa iyo, si Jesus Christ, tatlong kaligtasan tatlong salvation doon. Work alone sa millennial kingdom, future event, faith alone nung naniniwala ang Samaritan, at faith and works doon sa sinasabi mong binata na hindi masunod-sunod. Next question. So dahil hindi ka Hebreo, bakit gumamit ka ng John 6:40 doon sa support mo sa faith alone? Kung hindi ka Hebreo. Wait lang, bro. Kasi sinabi ni Jesus Christ, mayroong faith alone na ipufulfill ni Apostle Paul sa blood justification. Sinabi niya yung warning, mayroon siyang tatawagin si Apostle Paul. Kaya ngayon, na kay Apostle Paul tayo, aralin natin lahat. Inaral ko si Adam and Eve, inaral ko ang Revelation, inaral ko ang Matthew, Mark, Luke, and John, and Next all question. the Bibles. I'm not picking and choosing. Next question. So dito, mayroon kang salvation of faith. Time na, bro. 10 minutes time. Kapatid, dako tayo sa final conclusion. 5 minutes na lang ito. Mauna si Pastor Alexander Santos bilang negative sa ating topic patungkol sa faith alone is not enough for salvation, mga kapatid. Pastor Alex ng Original Baptist, your time start now, bro. Matthew, Mark, Luke, and John. Buhay pa si Jesus Christ dyan. Alamin niyo to ha, sa mga nag-aaral, sa mga nakikinig sa MCGI. Matthew, Mark, Luke, and John, iyan ay buhay pa si Jesus Christ. Ang purpose ng Matthew, Mark, Luke, and John ay tulungan si Jesus Christ para maging hari sa Hudyo. Sabi niya, I came not, but to the lost sheep of the house of Israel. Dumating daw siya dito para sa mga Israelites, para maghari. Kung itinuring siyang hari, tapos na mundo. Wala nang Paul. Dahil hindi natuloy yun, tinawag niya ang apostle, di ba? Sinabi kay Peter, go not to the way of the Gentiles, tayo yon, but go rather to the house of Israel. Hindi ba maliwanag sa inyo yon? Dispensation of the doctrines. Bakit ko ginamit ang John 6:40? Kasi may mga Gentile na niwala during buhay pa siya. They have faith. So, ligtas sila. Nung hindi natuloy ang pagkahari niya, prophesied from Isaiah, papatayin siya, babangon siya, bakit hindi tinawag si Peter? Kasi ang salvation ay napunta sa Gentiles and Jews, sa gospel ni Paul.
Kaya nga sabi ni Paul sa Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel of God," na lahat tayo ay i-judge doon, to the Jew first and also to the Greek. So, Romans to Philemon, iyan ang faith alone for salvation. Sabi mo, ba't ko ginagamit ang Hebrew? Ang Hebrew ginagamit ko para iaral sa mga tao na hindi dyan ang kaligtasan natin. Hebrews nga babalik yan. Sa Thessalonians 4:17 or 4:13 to 17, may rapture ang Christians. So pag pinaghalo-halo mo to, magiging MCGI ang doctrines nyo, magiging patatawarin ang kasalanan nyo, pero kami hindi. Bias yan. Discrimination yan. Ikaw na naging adulterer nung bata ka pa, sabi mo, nakilala mo ang Diyos, ligtas ka. Pero ako, na nagkasala, pag humingi ako ng tawad sa Diyos, ibig sabihin nun, nakikilala ko ang Diyos. Sabi ko, patatawarin ba ako? Sabi mo, hindi. Sino ka para sabihin sa akin na ako hindi patatawarin? Sino ka? Diyos ka ba? Kaya nga yan ang sinasabi ko Pagdating sa aral nyo kay Soriano, na ngayon 100% nasa impyerno yan, daming dinadala sa impyerno na kagaya ninyo, mag-iingat kayo. Isipin mo to common sense to. Pinatawad ka nung ikaw ay nagkasala na adulterer ka. Ako na adulterer din na humihingi ako ng tawad. Lord, patawarin niyo ako, hindi ko alam. Nagkamali ako. According sa iyo, hindi ako patatawarin. Anong klaseng aral meron ka? Anong sabi ng Panginoon? For God so loved the world. Whosoever believeth in Him will not perish but have everlasting life. Kahit daw sino na maniwala sa Kanya. So lahat ng tao ay makasalanan. Ikaw makasalanan, ako makasalanan. Bakit ikaw patatawarin, ako hindi? Anong pagkakaiba natin? Alam mo pagkakaiba natin? Meron kayong doctrinal na iba sa Bible. Meron kayong kinukuha sa kabuuan ng Bible. Pinipick up nyo lang. Alam nyo ba na mayroong wrong Jesus, wrong gospel, wrong spirit sa Bible? Alam nyo ba yon? Ngayon kung hindi nyo alam, winarning nga ni Apostle Paul ang mga tao. Nasa 1 Corinthians 11:3-4, if I'm not mistaken, sa 1 Corinthians 11:3-4, winarning nga ni Paul ang mga tao na mayroong ibang Jesus na kay Soriano yan. Pinipreach niya na patatawarin kayo, pero kami hindi. Merong ibang gospel. Ano ba ang gospel ni Paul? Sa 1 Corinthians 15:1-4, okay, nandoon ang gospel natin. Sa Ephesians 2:8 and 9, faith is saved not of works. Sa Ephesians 2:10, ikaw ay gumawa na ng mabuti for the rewards. Whether good or bad, you are saved. Why? Because you have that faith, you have the will of God, you have the kalooban ng God by faith. So I'm saved by faith, not of works. Kasi walang work na masusunod ang tao para maligtas at ikaw is guilty of that. Okay mga kapatid, dyan natatapos ang final conclusion ng ating negative. Pastor Alexander Santos ng Baptist. At syempre, dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang patutunayan mga kapatid na faith alone is not enough for salvation. Brother Ray ng MCGI, 5 minutes bro, your time start now. Okay, salamat po Mr. Moderator. So gusto ko lang ulitin yung sinasabi niya na bakit daw ako maliligtas pag gumawa ng kasalanan, siya hindi. Kasi hindi nalimutan niya ang sinasabi ko. Na kung nakagawa ako ng kasalanan, nung labas pa ako sa iglesia, hindi pa ako nakarinig ng aral, may pagkakataon at papatawarin ako ng Panginoon. Kasi nga si Apostol Pablo, naging mamamatay tao. Nagawa niya yun dahil sa kakulangan ng aral. Kaya pinapatawad siya sa Diyos. Siya, kaya ang sabi ko, hindi ka papatawarin pag mangangalunya ka, mamamatay tao ka, kasi alam mo na ang aral dahil naging pastor ka Paano ka maging pastor kung di mo alam ang aral? Yun ang ibig kong sabihin. Ang gamit kong talata dito sa Hebreo chapter 6 verse 4, sapagkat tungkol sa mga minsang niliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo. O si Pastor Alex ito, nakabahagi. At nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng kapangyarihang darating at saka nahiwalay sa Diyos. Bakit siya nahiwalay?
Kasi gagawa na naman daw siya ng kasalanang ikamamatay eh. Kahit daw mga lumya siya, papatay siya, maliligtas pa daw siya. Hindi ka na maliligtas, Pastor Alex Santos. At saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Kaya yun ang sinasabi ko, na pag ikaw gumagawa ng masama, pag ikay mga ngalunya, ikay papatay, hindi ka na maliligtas. Bakit? Kasi alam mo na ang aral. Nakalasap ka na ng buding salita ng Diyos. Naging pastor ka nga eh. Yun yung punto ko doon. Inuulit-ulit niya, no? Kaso lang nandaya siya, ayaw niya magsabi ng tapat. Oh, yan pala sa si Pastor Alex Santos, ganoon kasi kamandaraya. Ngayon mga kapatid, kahit babalik ka rin ang mundo, titindigan ko talaga, faith alone is not enough for salvation. Bakit? Pakinggan natin ang ating Panginoong Hesukristo dito sa Apokalipsis. Ang talata ay 3, no? Magpuyat ka, sabi niya, at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay. Sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng Diyos. Ito si Pastor Alex. Dahil ayaw niyang gumawa ng mabuti, yung kanyang natitira na malapit ng mamatay, patay na yung pananampalataya niya. Di niya alam, itinakwil na pala siya ng Diyos. Sa 2 Corinthians, no? 2 Corinthians, verse 13. Ang talata ay 5. No? Makinig ka, Pastor Alex. Hindi mo kasi alam to eh. No? 2 Corinthians 13:5. Ang sabi dito, examine yourself whether ye be in the faith. Probe your own selves. Know ye na not your own selves how that Jesus Christ in you, except ye be reprobates. Bakit ka itinakwil? Sapagkat patay na ang iyong pananampalataya, sabi ni Kristo. Dahil wala siyang nakikitang sakdal na gawa sa harapan ng Diyos. No? Ito pa, sa Apokalipsis 3:15 hanggang 16. Hindi alam ito ni Pastor Alex. 3:15, Revelation 3:15 hanggang 16. Di niya to alam. Nalalaman ko ng iyong mga gawa ay na ikaw ay hindi malamig o mainit man, no? Sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Nalalaman ko ng iyong mga gawa ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya't sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig yan, ay isusuka kita sa aking bibig. Kakain pa ng damtrak-damtrak na bigas si Pastor Alex Santos para maunawan niyang talatang ito. No? From this time, pagkatapos ng debate, pag-aralan mo ito. Pastor Alex Santos, itong Revelation 3:15-16, dahil ikaw ito, isinusuka ka na ng Diyos. Bakit? Patay na ang panampalataya mo dahil wala kang sakdal na gawa. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kaibigan. So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating debate between MCGI mga kapatid at Original Baptist. At before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa ating mga manonood mga kapatid. So, Bro Ray, konting pasasalamat bro sa ating mga manonood bro. Yes, magandang salamat po sa lahat. At ang sabi nga lintik lang ang hulag gantay, sabi na gano'n, Hindi natin masusunod ang ugaling Kristiyano pala talaga pag si Alex Santos ang kaharap mo. Kasi kanina, pinipilit ko maging ugaling Kristiyano, hindi talaga pwede pag itong kaharap mo. Demonyo kasi ito eh. Pero maraming salamat na rin. Pasensya na sa mga nanonood ngayon. Pinipilit ko maging maganda ang debate namin, pero hindi talaga pag ito talaga kaharap. Okay. Wala. Mawawala. Okay. Mawawala ang pagiging Kristiyano mo. So, bigay ko din ang pasasalamat kay Pastor Alex. Bro. Okay, so gawin na natin. Gusto ko lang Pinagbigyan lang kita. Pinagbigyan lang kita kasi ang cute mo eh. Okay. Hindi. Sinabi mo, demonyo ako pag ako kalaban. Babalik ko lang ng konti, Brother Rasha. Gusto ko lang magsabi doon. Gusto ko magpasalamat sa lahat. Nakita nyo ha. Ang itinuturo ng MCGI ay mahalin ng kapwa. Pero ako, pinagsabihan niya na demonyo ako.
Ako ang nagpapalabas ng demonyong ugali. So, Brother Ray, sinabi mo kanina, walang personalan. Sabi ko lahat ng ibabalik ko lahat ng mga sinasabi mo. Sa last mo, inatake mo ako lahat. I'm okay. Wala akong problema diyan, okay? Wala akong problema sa mga attack, wala. Brother Rasha, kina-counter ko lang kasi tinawag niya ako ng demonyo. 'Di ba? So, Brother Ray, sinasabi ko lang sa iyo kanina, sa mga tanong ko, sinagot mo, sabi mo, para sa satisfaction ko, para sa akin sarcastic 'yon, okay? Nagtatanong lang naman ako eh. So ngayon, maraming salamat sa lahat. Tinawag ako ng demonyo ng katunggali ko na nagtuturo na mahalin ang kapwa, okay? So iyan ang MCGI. So sana makita nyo, debate to, labanan to, palabasan to ng ugali. Ako ang nagbubulgar ng demonyo at lumabas ang kademonyohan ni Ray. So maraming salamat sa inyo. Kung demonyo ako, pareho na kaming demonyo. Tingnan nyo na lang kung sino ang nagsasabi ng tama dito. Brother Rasha, maraming salamat. Brother Ray, sana makita mo ang sinabi ko at nakita ko na ang sinabi mo. May God bless us all in Jesus' name.